Hi guys! So today, I'll be teaching you how you will be able to copy signals in your MT5 account. So first, kailangan meron ka MT5 account. So paano ka magkaka-MT5 account? Mag-download ka sa App Store or Play Store, search mo lang MT5 or MetaQuotes 5. Okay? So i-download nyo lang yan. Ngayon, ang gagawin mo is magla-login ka. Pero hindi ka po makakapag-login dyan kung wala ka pang broker. So make sure na meron ka pang broker. So ang broker ko po, lalagay ko po dito. Yan. Yan, maggawa lang kayo ng account dyan. Make sure nyo na verify nyo yung account nyo bago kayo mag-fund, okay? So, mag-upload kayo ng ID and ng proof address nyo. Alright? So, once you already have a broker account, saka kayo magla-login sa MT5 nyo. Dun sa MT5 nyo, meron akong separate video on how you will be able to log in your broker account to your MT5. But now, ang ultimate goal natin is maturuan kayo kung paano kayo magka-copy ng signal sa inyong mga MT5. Okay? So, first is, ang kailangan nyo lang naman cellphone. Hindi nyo naman kailangan ng laptop dito. But the mere fact na meron kayong MT5, kailangan meron po kayong ganitong app. Ayan. So, ito yung app natin. So, ayan. Ito yung app natin, so kailangan nyo i-download yan, okay? So ngayon, tura ng ating MT5 app. So meron quotes yan, chart, trade, history, and settings. So kailangan nyo dito kayo magla-login actually. So ngayon, kapag meron na kayong account, ayan, naka-open na yan, so dyan nyo po makikita yung balance nyo ngayon. So right now, I have a balance of $1,048. So ngayon, paano ko i-copy yung signal dito? Okay? So normally, ang mga binabato ko pong signal is gold. Okay? Gold US dollar. So paano kayo makakapag-add ng gold US dollar? Delete ko nga yung akin. Papakita ko sa inyo kung paano. So search nyo lang XAU USD. So ito po yung pinakauna, XAU USD. I-add nyo lang po yan. Click nyo lang tong plus. And then, makikita nyo na po yan sa quotes tab nyo. So ayan na po siya sa quotes. And then, i-click nyo lang po yan. And then, click nyo po yung chart. So, ito po yung chart natin ng gold. Makikita nyo na siya po ngayon ay uptrend sa ating 1-hour time frame. So, paano naman tayo makakapag-copy ng signal? So, i-click nyo lang po to. Ayan, meron po ditong buy and sell. Okay? So, pag click nyo yung buy and sell dito, pwede na po kayo makapag-execute ng orders right away. So, check lang natin kung ano ba yung signal. So, say for example, may signal ngayon. Tignan natin sa Telegram, ang signal natin dito sa VIP student. So, meron tayong signal to, let's check. Yan, meron tayong signal to sell, okay? So, hindi lang to updated, pero pwede lang for purposes lang na mapakita ko sa inyo kung paano, papakita ko sa inyo kung paano nyo ikakopy tong signal na to. So, makikita nyo dito, gold sell zone is 2704 to 2708. So, meaning, kung 2704 to 2708, dito ka daw mag-trade sa 2704 hanggang 2708. Pwede ka daw mag-sell zone dyan, okay? So, ngayon, sabi dito, mag-sell ako, click ko na tong sell. Okay? So, since nasa within range naman tayo ng 2704, okay? Nasa zone naman tayo. So, ngayon makikita nyo dito sa trade tab na meron tayong 2704 na trade. Na 0.05 ang lot size, okay? So, i-alam natin to, modify, click modify, and then lalagay nyo yung stop loss. So, ano ba yung nakalagay sa stop loss natin dito? Ang nakalagay sa stop loss natin is 2710. So, lalagay lang natin dito, 2710. And then, ang ating take profit is 2703. Yan. So, ngayon, pag na-hit nyo na yung 2703, yan, makikita nyo dyan na naka-plot na po yung ating SL tsaka stop loss. Yan. So, lagay lang natin yung time frame, 1 minute time frame, makikita nyo na ayan, meron na tayong sell position dito, and andito na po yung ating take profit sa 2703, and andun naman po ang ating SL sa 2710. Yan. Okay? So, yun po, nakapag-trade na po tayo ng one signal. So, ngayon, ano naman po yung TP2? Ayan. So, since may TP2 dito, pwede nyo rin pong i-re-entry to. So, mag-trade lang po tayo ulit ng sell position dito. Ayan. Pwede tayong mag-sell position dito. And then, modify lang po natin ulit. SL, ano ba yung SL natin? 2710. Lagyan natin 2710 dito. 2710. And then, ang ating take profit 2 is 2702. Ayan. So, meron na po tayong dalawang entry, and nakopy na po natin yung 2702. So, same goes with TP3 and TP4. So, pwede nyo kopyahin yung apat na yan kung gusto nyo kopyahin. Pero, syempre,
mas malayo, mas risky po yan. So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo kopyahin. Pero ideally, kung baguhan lang po kayo dito sa pag-copy ng signal, kahit po TP1 or TP2 lang po yung kopyahin natin. So, nakikita nyo, ayan, meron na po tayong blue dyan, diba? Nakikita nyo, may blue profit na tayo. So, pwede nyo na pong i-close yan kung gusto nyo. So, say for example, ay happy na ako sa profit ko. Kung-close ko na to, i-hold nyo lang po to, and then close position. Okay? Kung close position nyo lang po, i-click nyo itong close by market with profit of 0.75, click nyo yan. So, ngayon, yung profit nyo, nandito po siya sa my history tab nyo. Okay? What if ayoko pang i-close? Gusto ko muna onti lang yung i-close. Pwede nyo pong gawin yung partial profit. So, yung partial profit naman po is i-slide to the left nyo lang po tayo and then click nyo po itong parang check and then ibaguhin nyo lang po yung lot size. So, ito yung lot size. Say, for example, ang i-close ko lang is 0.03 para ma-secure ko na yung 0.03. So, pwede nyo i-close na yung 0.03 para ma-secure nyo na yung profit. And matitira po dyan is makikita nyo dito na ang natira na lang pong lot size is 0.02 na lang po. So, ganun siya guys. Para ma-secure nyo lang yung profit nyo. Kung gusto nyo naman po na i-set break-even po yung inyong profit, meaning para risk-free na kayo, ilalagay nyo lang po yung stop loss, i-modify nyo lang po ulit yan, modify, and then, i-click nyo lang po, i-ano nyo lang po yung stop loss, ilalagay nyo lang po kung ano yung entry price nyo. Paano malaman kung ano yung entry price? Tingnan nyo po dito, ayan, 2704.41. So, ibig sabihin, yan yung entry price mo nung pumasok ka dito sa trade ito. So, lalagay mo lang sa stop loss mo, 2704.41. 0.41, yan po kung profit na po kayo. Huwag nyo po siyang ilalagay ngayon. Since negative pa po yung trade, hindi ko pa po siya pwedeng mailagay dito na ganito yung stop loss natin. So, ilalagay nyo lang po yung stop loss natin kapag say for example, nasa TP1 na kayo or TP2, TP3 na, pwede nyong baguhin po yung stop loss para at least bumagsak man ulit yung market or umakyat man yung market or maging against dun sa strategy na ng signal is na-secure nyo na at least, diba, yung profit nyo, hindi na kayong magkakalos. So, set break-even po ang tawag doon. So, ayun guys, ngayon, so far, meron tayong 0.1 doon sa signal natin. And, pwede natin antayin lang na ma-reach niya yung ating take profit. So, paano niya malalaman kung ma-reach niya na yung profit? Kapag po, na-hit niya na yan, 2702 na yan. Pag bumagsak pa po siya ng tuloy-tuloy, ayan, bumagsak pa po siya ng tuloy-tuloy, ang may hit niya po is 2702, so meaning, nag-profit ka na po ng ilang pips, mga 2 pips, yan. So, kung gusto niyo naman po ng tuloy-tuloy, pag ito naman po, paano po pag na-hit naman po yung stop loss? Pag na-hit naman po yung stop loss at umakyat siya paakyat, then that means talo po kayo. Okay? Meron po kayong losses nun. So, ganun po siya, guys. Ganun po mag-copy ng signal. Kukopyahin nyo lang po kung ano po yung sinasend natin and then kukopy nyo lang po sa trading account nyo. So, yun lang, guys. Thank you!